Magandang araw po sa inyo lahat. At welcome. Uumpisahan ko pa lang yung pagbabasa ko, natawa agad ako Kasi naman, sino ba nagpauso nung nagsimula na palabasin? Ito naman, Dear Kuya E, patalunin mo na lang po ako sa pangalang Axel. May tawa. 5'6" ang taas and I can confidently say na guwapo ako. Kaya naman nagkaroon na ako ng commercial dyan sa Pilipinas noong kabataan ko. I can say bisexual ako kasi I am being attracted to both girls and guys and very discreet. I also had girlfriends in the past. Isa sa investment ko sa buhay ay mag-travel abroad kaya naman humigit kumulang 25 na bansa na ang napuntahan ko. Wow, sana all. Naniniwala ako na maiksi lang ang buhay at ang mundo ay napakalaki para hindi i-explore. Kaya naman sa mga listeners ni Kuya E, I do encourage you na mag-travel if you have the means and opportunity. Wait lang, ano ba talaga? Maliit ba talaga o malaki ang mundo? Joke lang. Traveling will open your mind with different culture, beliefs, and it will teach you to be more tolerant and understanding. Isa sa mga aral na natutunan ko ay respect. You should not judge a person easily. Try to respect them kahit ano bang trabaho nila. Maging call boy, call girl man. Iyan kasi hindi mo alam ang mga pinagdadaanan nila at kung ano ang mga naging experience nila sa buhay. I always practice the value of mind your own business. I do not give unsolicited advice unless I am being asked and vice versa. With this principle, Kuya E, I was able to maintain my sanity and peace of mind. Especially napakaraming toxic sa mundo. Tama. Going back to my story, this happened years back sa isang bansang napuntahan ko. Mag-aalas 2 na madaling araw nang maisipan kong lumabas at kumain. Very safe naman dito sa lugar na ito dahil halos lahat ng stores ay open 24 hours at maraming tao pa rin kahit ganong oras na. Pagkatapos kong kumain, naglakad-lakad ako para pampatunaw ng mga kinain. After almost an hour of walking, I decided po to go back home. And on my way sa bahay ko, sa may kalsada biglang may tumapik sa akin na Pilipino na parang kilala ako. Pero hindi ko naman siya kilala. Naka-hooded jacket at sportswear siya. He asked me kung saan ang punta ko. Ang sagot ko naman, pauwi na. Guwaping siya, Kuya E. The way he approached me and the way he looks at me, alam ko na ang ibig sabihin nun. Yung time na yon medyo malamig ang panahon. Kung kaya naman, that kind of encounter sa ibang bansa and idea of the possibility of what can happen makes me excited. Ang sunod niyang tanong sa akin, may place ka? Sabi ko naman, oo. Ayon nga Kuya E, sinama ko siya sa tinitirhan ko pero sabi ko, wag masyadong maingay dahil may tao sa kabilang kwarto. So ayun nga Kuya E, nangyari ang dapat mangyari. Ginawa namin ang lahat ng pwedeng gawin para makaraos pero walang pagpasok sa kuwebang naganap. Then afterwards, umuwi na siya and we exchange numbers. Kinabukasan, hindi mawala sa isip ko ang itsura niya kasi he really looks familiar. Then I found out kung saan ko siya nakita. To my surprise, artista pala siya. During my younger years, isa ako sa avid fan ng mga artista search tulad ng Starstruck and Star Circle Quest only to find out na isa pala siya sa mga naging contestant doon. Nagkaroon na rin siya ng mga participation sa mga teleserye sa Pilipinas at ilang pelikula nung chinek ko ang history niya sa Google. Hindi ko sinabi sa kanya na kilala ko na siya after days of talking. Hindi na ulit kami nagkita kasi parehas na kaming naging busy sa mga buhay namin. We almost lost contact. Fast forward after several years, bigla kaming nagkita sa isang mall. We did not greet each other kasi parehas kami sigurong nahiya. When I got back home, I searched for his Instagram and I added him. Then I messaged him if he still remember me. Sinabi ko na nakita ko siya kanina sa mall. At ang sagot niya, oo naman, ikaw yung kamukha ni Gerald Anderson na na-meet ko before.
Ilang taon na naman ang lumipas pero magkaibigan pa rin kami sa Instagram. This year, 2023, madalas kaming nagkakausap and following each other's stories sa IG. Pero dumating sa time na naging busy na ako at hindi na naging active sa Instagram. I don't post anything anymore and I don't open my Instagram din siguro. Mga once a month ko lang siya i-open para i-check lang, then never reply sa mga messages. Ang huling message na nabasa ko sa kanya nung last time na magbukas ako ng messages is, ano na ang nangyari sa'yo? Pero hindi na ako nag-reply. Siguro if nasa wisyo na ulit ako, I will message him back to meet and have coffee. Sometime with no expectations kung magkataong nasa parehas kaming bansa. Pagpasensya na sana ng mga listeners mo Kuya E, if I can't give ng masyadong details sa pagkakakilanlan nitong aktor because I respect his privacy. Kasi isang simple clue lang ang ibigay ko, paniguradong mahuhulaan nila kasi active siya sa social media. Pero what I can assure you that this is really a real story. Sa susunod na liham ko, ikikwento ko naman yung experience ko na nangyari lang this year 2023 sa Kambal, nagwaping snowballers athlete or yung experience ko sa married, athletic at maraming tattoo na Derek Ramsey lookalike. Just comment down below po sa mga listeners kung alin sa dalawang memorable experience ko ang gusto nyong isend ko kay Magandang araw po sa inyo lahat at muli po welcome po dito sa inyong paboritong programa. At ngayon naman po ang ikalawang kwento po ni Axel. Dear Kuya E, nagulat ako ang bilis ng pag-upload ng storya ko kaya naman sinundan ko na agad ngayon. Minsan lang kasi ako magkaroon ng oras para magbahagi ng aking kwento. Pagpasensyahan mo na Kuya E kung may mga typo error kasi hindi na ako makapag-proofread kasi medyo mahaba ang kwento ko at gamit ko lang tong phone ko para ibahagi ito. Kaya pagkasulat ko sa iyo, heto, sinend ko na agad. Sana mairelink mo yung story ko sa pamamagitan ng mga titles mo Kuya E. Itong pangalawang storya ko ay nangyari lamang ngayong taon 2023. Napagdesisyonan kong pumunta ng Dubai. Kumuha ako ng 3 months tourist visa. Lilinawin ko lang Kuya E, hindi po ako escort na pumupunta sa iba't ibang bansa para magbenta ng aliw. Pumunta ako ng Dubai para pag-aralan at maranasan first-hand ang buhay dito para sa pinaplano kong business. Legit business po hindi po monkey business. Hindi naman po ako nahirapan makalusot sa immigration natin sa Pinas dahil na rin siguro kahit papaano ay marami na akong tatak sa passport ko na kung saan alam naman natin ang mahigpit sa immigration natin sa Pinas. Magpalabas ng tao lalo na kung pupunta ka ng Dubai at wala ka namang kamag-anak doon. Fast forward Kuya E, nakarating na nga po ako sa Dubai. On my first month sa Dubai, tumira ako sa Dubai Marina. Ang Dubai Marina po Kuya E ay isa sa prime location sa Dubai na kadalasang tinitirhan ng mga turistang puti. Dito ang lagayan ng mga yacht dito sa Dubai at walking distance po ito sa JBR Beach na kadalasang dinarayo ng mga puti. Tumira ako sa isang master room sa Dubai Marina Kuya E na nagkakahalaga ng 4,500 AED o 70,000 pesos per month. Ayan po ang regular price ng master room dito sa Dubai Marina. Tinatawag nilang master room basta may CR sa loob. Lumipas sa mga araw at linggo Kuya E, malalaman mo na ang Dubai ay hindi lamang puros glitz and glamour na may separation of community sa lungsod na ito. Kung sa Marina at JBR ay may mga puti, mga ngilan-ngilan lamang ang Pinoy sa ibang parte naman ng lungsod ay may mga ibang lahi naman. Sa Satwa area ng Dubai, dito ang lugar ng majority ng mga Pilipino na tinawag nilang Little Manila. Ang mga nationality na makikita mo sa area na ito ay mixed of Filipino and Pakistani the most. Sa bandang Bur Dubai naman, tulad ng Karama at Burjuman area, mostly dominated ng mga taga-India at syempre
Pinoy. Sa bandang Deira naman ay may mga Pinoy at mga Arabic tulad ng mga Ehipto, Algerian, Syrian at Tunisian. Ang Deira ang sentro ng Dubai. Para siyang Makati na walang tulugan ang mga tao at open majority ng shop 24 hours. Kung mapapansin mo Kuya E, tulad ng unang kwento ko sa iyo, gusto ko sa mga lugar na laging bukas sa mga store kahit madaling araw para kahit gabi ay hindi nakakatakot lumabas para kumain o tumambay. And I always feel safe kapag ganun kasi mas less ang crime rate kumbaga, especially kung solo traveler ka. Ganun nga Kuya E, napagdesisyonan kong kumuha ng master room sa Riga area which is part ng Deira at dito ko makikilala ang kambal na italon mo na lang sa pangalang Ahmad at Esam. Pero bago tayo dumako sa storya naming tatlo, gusto ko munang ibahagi ang tunay na paghihirap ng mga expat na nagpupunta ng Dubai para maghanap ng trabaho. Kung sa Marina, ang upa per month ay 4,500 AED. Dito naman sa Riga ay naglalaro sa 3,000 to 3,500 AED. 45 to 55,000 pesos kada buwan sa kadahilanan na rin na sentro ito ng Dubai. Ganito rin ang presyuhan sa bandang Satwa at Bur Dubai area. Sa pananatili ko sa lugar ng Riga, marami akong nakausap at nakilalang Pinoy at mga Arabo. Isa sa mga ito ay ang kambal nga na athlete na si Ahmed at Esam na parang taga-Ehipto. Pumunta sila dito sa Dubai para maging professional player ng football which is sponsored ng isang company dito sa UAE. Binibigyan sila ng allowance para maglaro sa kanilang koponan. Parehas silang gwapo at matangkad, artistahin ng dating na walang bahid ng kalamyaan. Subalit bago ko sila nakilala, may mga Pilipino at Arabo na rin akong nakausap. Nakausap lang po at naging kaibigan Kuya E, hindi yung kaulayaw ha. Hindi kasi ako mahiyain Kuya E. Tinatanggal ko ang hiya ko kapag nagtatravel ako. Kasi naman, hindi naman nila ako kilala since turista ako. Kaya naman lagi kong sinisigurado na I always make the full out of all my travel experience. Ako nga Kuya E, dito ko nalaman ang tunay na buhay ng mga expat na dati nakikipagsapalaran dito sa Dubai specifically. Nakakalungkot mang isipin ang tingin ng mga ibang lahi sa majority ng Pinoy dito sa UAE na kapag ikaw ay lalaking Pinoy, isa kang bakla at kapag babae naman ay pokpok or easy to get. Kuya E, hindi ko nilalahat kaya naman po sabi ko ay majority. Baka mabash ako bigla. Pero ito po ang realidad. Subalit kahit ganun ang alam ng ibang lahi na ang Pinoy ay hindi nauubusan ng pera kasi madiskarte at halos lahat ng Pinoy sa UAE ay may trabaho. When I say may trabaho, hindi ibig sabihin ay malaki ang sahod. Karamihan sa mga Pinoy dito sa UAE ay hindi kalakihan ng sahod. Ang iba naman, hindi permanente ang sahod sa part-time lang, umaasa. Pero may trabaho, hindi nga lang visa ng company. Kabaligtaran naman ito sa mga turistang lalaking Arabo tulad ng Ehipto, Tunisian at Algerian. Sila yung mga makikita mong laging nagtutumpok at palagi ang nakatambay sa labas. Kadalasan sa kanila ay mga walang trabaho kahit na marunong silang magsalita ng Arabic. May image na kasi ang mga lahi nila na mahilig sa away at gulo kaya naman iwas ang mga company na i-hire sila. Ang kadalasan na tirahan dito sa isang room ay may 2 hanggang 4 na double deck. Nalaman ko to sa mga taong nakilala ko dito and at the same time when I was on the process of looking for a new room. Ang mga bed space rate nila dito is pumatak ng 600 to 800 AED na kung i-convert mo ay nasa 9,000 to 12,000 pesos. Tapos mga 4 hanggang 8 kayo sa isang room. Siksikan talaga Kuya E. Kaya ang buhay ng mga OFW dito ay talaga namang sasaluduhan mo. Knowing ang average salary ng worker ay pumapatak lang sa 1,500 to 3,500 AED.
normal sila yung mga nasa sales, hotel and restaurant na talagang wala kang maiipon kundi pampadala lang sa mga pamilya mo sa Pinas. Ayun nga Kuya E, habang nasa labas ako at nakatambay na nagsa-cellphone at umiinom ng chai, hot tea with milk na very famous sa UAE, may dumaan na 2 Ehipto. Napatingin ako sa mukha ng isa at pagtingin ko sa katabi niya ay kamukhang kamukha niya. Identical twin sila Kuya E. So napangiti ako because of amazement. Kasi naman Kuya E, it's very uncommon na makakita ako ng 2 gwapings na kambal talagang identical. Napansin pala nila yung pagtingin ko Kuya E. Ilang minuto ang lumipas nang pauwi na ako sa tinitirahan ko, nakasalubong ko sila ulit Kuya E at napangiti na lang ako sa sarili ko. Hindi ko inaasahan na sumunod pala sila sa akin at nagpakilala. Si Ahmed at Esam nga Kuya E. Kinuha nga nila ang number ko. Syempre binigay ko naman. Sabi ko i-miss call nila ako para ma-save ko ang number nila sa WhatsApp. Ayun nga Kuya E, nagpatuloy ako sa paglalakad pauwi. Sila naman ay dumiretso na rin sa kanilang pupuntahan. Ilang oras ang lumipas, nakareceive ako ng message sa WhatsApp galing kay Ahmed, nangungumusta, at sinagot ko naman na I'm okay, I'm just here in my room. Tinanong niya ako, are you alone? Sabi ko naman yes, because my brother is at work right now. Kahit wala naman talaga. So ayun nga Kuya E, tinanong niya ako kung pwede silang pumunta sa room ko. Ang sabi ko naman, anong gagawin niyo dito? Sabi nila, nothing, we are just bored. So tinanong ko sila, do you drink? Ang sabi nila, hindi kasi nga daw athlete sila. So hindi sila umiinom. Sa pag-uusap namin sa WhatsApp na napunta kami sa usapang kaelyahan. So umiral na naman ang kapilyuhan ko. Sabi ko sa kanila, I think you want to have SCX with me. That's why you want to come over. Ang sagot, yes, me and my brother want. Of course Kuya E, yung idea pa lang na makaka-SEX mo ang kambal ng sabay is very new to me. Hindi ko pa na-experience ang ganun. So yun nga Kuya E, I decided to invite them both dito sa room ko. Pero bago ko sila pinapunta, sinigurado ko muna na nakatago yung pera ko at mga mamahaling gadget ko. Naglabas lang ako ng 100 AED. Mahirap na Kuya E, baka magnanakaw to or modus lang nito para makapagnakaw at i-frame up kanila. I am very vigilant sa mga ganito. Kaya for my security, kaya pumayag na rin ako na pumunta dito ay ang mga sumusunod. Since nakuha ko naman na yung UAE number nila, kung sakali nakawan nila ako ay pwede ko silang isumbong sa pulis. Since ang mga SIM card dito ay nakaregister sa pangalan ng user. This is very rare na hindi. All WhatsApp conversations dito sa UAE can be used as evidence kung dala sakali. Kaya naman, yung mga conversations namin na inappropriate sa WhatsApp ay immediately erase ko for both party. Anything that can be used against me, I always make sure na dinidelete ko. Lastly, sinabi ko sa kanila na kasama kong brother ko na nakatira sa room at nasa trabaho lang siya at pauwi ng maaga at nagbabakasyon lang ako. Binibigyan lang ako ng pera pangkain para malaman ko kung mamemera lang sila kaya gustong pumunta dito. So fast forward Kuya E, mga around 12 midnight na yun nang pumunta sila. I asked them if gusto nilang kumain since wala naman akong may offer na iba sa kanila except sa pagkain. So nag-order kami ng delivery. Sabi ko sa kanila, my brother gave me 100 AED so I still have money to buy some food. So ayun nga Kuya E, kumain kami at nagkwentuhan. Afterwards, nanood kami ng Netflix, yung Karate Kids na series. Sabi ko sa kanila na yung brother ko will be back early in the morning around 5 a.m. so they can stay over but they need to leave before 5 a.m. which okay naman sa kanila. Sa kwentuhan namin Kuya E, hindi namin napag-usapan o pinagkwentuhan namin yung WhatsApp. Hindi naman kasi ako very verbal pagdating sa ganun sa personal.
Pakiramdam ko kapag ako mag-initiate ng ganong topic sa personal ay sabik ako sa ganon, kaya naman hinahayaan ko lang na sila ang gumawa ng first move. Ang naisip ko Kuya E ay kahit walang mangyari sa amin ay okay lang kasi mas prepared ko na maging kaibigan sila kesa sa SEX. Ang kwento nila sa akin na maraming mga Filipino gay daw na humihingi ng number nila pero hindi nila binibigay. Pero sa akin daw hindi nila maintindihan at sila pa ang nag-approach sa akin at humingi ng number ko kasi mukha raw akong mabait. Iba daw talaga ang pakiramdam nila nung makita nila ako. Kuya E, totoong sinabi nila yon, hindi ko po gawa-gawa lang kasi parang unrealistic. Marami kaming napagkwentuhan Kuya E at lahat yon ay very informative. Inaasar pa nga ni Ahmed si Esam kasi may Pilipina daw na almost 50 years old na gustong may mangyari sa kanila at binigyan daw siya ng pera. Pero ang sabi, I don't like. She is the same age as my mom. I'm her baby already. I'm only 23. Kaya tawanan kami. Sabi din nila na karamihan din sa kalahi nila ay hindi mababait at pera lang ang habol sa mga Pilipino na ginagawa nilang gatasan ng Pilipino kasi laging may pera pero sila hindi daw sila ganon. Ako rin ang usapan namin sa mga babae. Kasi daw kapag yung mga negra ang charge daw sa SEX ay 20 to 50 AED lang daw pero mababaho kaya ayaw nila. Kapag Arab naman daw like Moroccan, mahal daw 500 to 1,000. At kapag Pilipina naman daw ay KF lang ay okay na talaga, namang nakakaalarma. Sabi ko naman, di lahat ng Pilipina ay ganyan. Baka yung mga kinikwento nyo ay yung mga Pilipina na pangit at matanda. Kasi daw hindi lang sila ang naka-experience ng ganon. Maski yung ibang kalahi nila ay ganon din daw ang sabi. Kaya nagiging biruan nila kapag nagkakwentuhan sila. After ng mahaba-habang kwentuhan, pumunta si Esam sa CR para umihi. Habang nasa CR si Esam, hinawakan ni Ahmed ang hita ko at hinimas-himas. Tumingin ako sa kanya at bigla akong sinunggaban ng halik. Sobrang mapusok ang halikan na yon Kuya E. Isa sa pinakagusto ko sa ganitong mga eksena ay halikan. Kasi kapag straight ang lalaki, ayaw talaga nila makipaghalikan. Kaya naman mas tinatablan ako kapag may halik na kasama. Nasa ganoong tagpo kami Kuya E nang biglang lumabas si Esam. Wala kaming pakialam Kuya E kahit makita niya kami. Tumabi sa amin si Esam Kuya E. Umupo siya sa kaliwa ko at sa kanan ko naman si Ahmed. Napapagitnaan nila ako Kuya E. Nakaupo kaming tatlo sa carpet sa sahig nang mangyari yun. Habang nagkahalikan kami ni Ahmed ay hinahagod naman ni Esam ang katawan ko. Hinawakan ko ang paps ni Esam habang nakipaghalikan ako kay Ahmed. Torid kong torid Kuya E dahil ayun ang kahinaan ko. Mga ilang minuto rin ang ganung tagpo Kuya E, saka naman binaling ko ang mukha ko kay Esam at kami naman ang naghalikan. Habang naghahalikan kami ni Esam ay tinanggal naman ni Ahmed ang saplot niya sa buong katawan. Tumayo siya sa harap ni Esam kaya naman hinawakan ko ang paps niya at pinaglaruan. Matapos ang halikan namin ni Esam Kuya E, sinubo ko ang paps ni Ahmed na sadya namang napakalaki, 8 inches. Naghubad na rin lahat ng saplot si Esam Kuya E at sabay nila akong hinubaran. Hinubad ni Ahmed ang pangtaas ko at si Esam naman ay pangbaba. Hindi ako makapaniwalang talaga nangyayari ito. Ang dating napapanood mo lang sa porn ay nangyayari sa akin sa totoong buhay. Tumayo silang parehas sa harapan ko. Magkasing size sila ng paps. Sa ganong ayos nga Kuya E, pinagsalitan ko na lantakan ng kanilang paps. Mga ilang minuto din ng ganong tagpo. Ang pakiramdam ko ng time na yon is bading na talaga ako na sobrang cheap ng dating ko. Pakiramdam ko naman Kuya E kasi nga naman straight acting ako kaya hindi ko maisip na darating ako sa ganung tagpo. Inihiga nila ako Kuya E,
Pumatong si Ahmed, pinagdikit niya ang paps namin habang nakapatong si Esam naman ay hinalikan ako sa labi. Talagang laplapan to the max hanggang nakapatong naman sa akin si Ahmed. Gusto akong pasukin sa aking lagusan ni Ahmed pero tumanggi ako. Sabi ko, we don't have condom. I don't want to get sick. Palusot ko lang yon Kuya E kasi hindi ko talaga trip na magpapasok. Siguro mangyayari at ipapaubaya ko ang aking lagusan kapag may feelings involved na talaga. Sa ganong ayos nga Kuya E nang sumabog ang bulkan ni Ahmed. Si Esam naman ang sumunod. Pinatagilid ako Kuya E at pinaipit sa hita ko sa likod ng paps niya, samantalang si Ahmed naman ay pumwesto sa harap ko. Niyayakap ako habang nakikipaghalikan sa akin. Kanya rin pinaglaruan ng paps ko para sumabog din ako habang nakikipaghalikan naman ako kay Esam. Nasa ganoong posisyon kami Kuya E nang sumabog kami parehas ni Esam. After ng mainit na tagpong yun, Kuya E, binigyan ko sila ng towel para makaligo na kami. Hindi kami naligo ng sabay-sabay. Syempre, wala nang L kaya naman nagkanya-kanyang ligo na kami. Nagstay sila sa room ko at tinuloy namin ang panonood ng Netflix. Yakap-yakap nila ako sa kama habang nanonood kami at nagpaalam na ring uuwi na sila bago mag 5:00 ng umaga. Walang paghingi ng perang naganap Kuya E o anumang gamit na nawala. Kaya naman naging magkaibigan kaming tatlo. Makailang beses pa na ganoon ang nangyari sa aming tatlo dito sa aking kwarto. Kuya E, dahil wala namang love sa part ko at init lang ng katawan ang nararamdaman ko sa kanilang dalawa at pakikipagkaibigan lang ang gusto ko, nagsawa din ako kasi very accessible sila at dahil na rin siguro gusto nila ako. Ako kasi yung taong I like challenge na mas naeelha ko kapag alam ko na straight ang lalaki at hindi pumapatol, na it is a sense of accomplishment na kapag ginawa nila sa akin yung hindi nila ginagawa sa iba. Kapag nagka-oras ulit ako Kuya E at may magandang feedback yung mga listeners mo, ibabahagi ko naman ang isa pang karanasan ko. I hope kahit papaano ay may natutunan ng mga listeners mo Kuya E sa mga pahapyaw na travel details ko sa bawat story. Dear Kuya E, ang karanasan na ikikwento ko ay nangyari sa akin during pre-pandemic period sa bansang Cambodia. Guys, hindi love story itong kwento ko, kundi isang hot encounter sa bansang ito. Kung kaya naman skip nyo na lang if na-bored kayo sa dalawang unang istorya ko. Kasi the way I will tell my story ay almost same sa dalawang nauna. By the way Kuya E, nabasa ko yung mga comment ng mga listeners mo sa dalawang storyang ibinahagi ko. Ipagpaumanhin ninyo na hindi ako makakapagbigay ng iba pang clue at ayokong mag-create ng problema sa sarili ko, lalo na ng problema sa ibang tao. Kung may mga listeners na gustong magbigay ng negative comments, huwag po kayong mahiya. Makakatulong po yan para tumaas ang engagement rate ni Kuya E. Ayun nga Kuya E, sana mairelink mo yung story ko sa pamamagitan ng mga titles mo. Yung kaya nilagay natin title diba, Axel 3. Siksikan talaga Kuya E. Isa sa diskarte ko kapag nagpabakasyon ako sa ibang bansa ay tumira sa mga transient hotel, yung mga tinatawag na backpackers hotel. In this way, makakilala ako ng ibang tao ng mga traveler din na kalaunan ay magiging kaibigan ko at mga kasama sa pag-explore sa lugar. Most of the time, Kuya E, ay lagi akong solo traveler. Kadalasan sa mga nakikilala ko sa transient hotel ng mga foreign traveler ay talaga naman nagiging kaibigan ko. Kung kaya naman madalas, inaaya nila ako sa bansa naman nila ako pumunta at sagot na raw nila ang tirahan at pagkain ko. Kaya naman tinawag kong diskarte dahil kung sakali na mapadpad ako sa bansa nila ay may free accommodation at pagkain na ako. Diskarteng malupit para makatipid. Even though sa transient hotel ako tumitira, during my first days I always make sure na may me time at privacy din dapat ako during my vacation. Kung kaya naman on my last 3 days I normally book an Airbnb na solo ko lang. Namalagi ako sa Siem Reap, Cambodia Kuya E ng 1 linggo.
Ito ang lugar kung saan mo matatagpuan ang sikat na Angkor Wat at dito ko nakilala si Shamim. Isa sa nagkagandahan kapag solo traveler ka is mas marami kang nakikilalang tao at mas may laya kang gawin at puntahan ang lugar na gusto mong puntahan. Unlike if you travel with your friends or family, the tendency is very limited ang mga taong makikilala mo dahil ang focus mo at itinerary nyo is always on the group. Kuya E, to briefly describe yung Siem Reap ay para siyang probinsya at hindi pa siya ganun ka-develop. Si Shamim, Kuya E, ay tubong India. Malayong malayo ang itsura niya sa mga Indianong kadalasang makikita natin sa Pilipinas. Guwapo, moreno at makinis ang balat. Malinis at mabango. Nasa taas na almost 5'9" kung hindi ako nagkakamali. Hindi lang gwapo si Shamim, Kuya E. Maganda rin ang katawan na may 6 packs. Nakita ko yung pa-abs niya, Kuya E, nung makasabay ko siyang maligo sa swimming pool. May swimming pool area yung tinitirhan naming transient sa Cambodia na para siyang villa na may swimming pool, eating area, lounging area at mga tenant at may gaming area din. Shoulder length ang buhok niya, Kuya E, at bad boy image ang dating niya na lalaking lalaki talagang dating. Maganda rin ang boses niya na walang halong kalamyaan. Maganda ang ngipin na unang-una kong tinitingnan sa tao, though maganda yung lugar na tinirhan ko, very affordable naman siya kasi third world country at hindi pa naman ganun ka-develop ang lugar. Naging tour buddy ko si Shamim, Kuya E, during my entire stay sa Cambodia. On my first 4 days na pagstay ko sa transient sa Cambodia, isa sa mga napansin ko is parang very accessible ang marijuana. Kasi naman, Kuya E, yung isang Omani is very open sa paggamit nito. Even nasa lounging area kami na kung saan inaya pa kami. Pero hindi namin in-entertain yung idea ng paggamit nito. Mahirap na, Kuya E. Nasa ibang bansa ako, syempre, ingat-ingat din. Especially, hindi ko ganon kakabisado ang lugar at kalakaran nila doon. Isa sa mga naging itinerary namin every night is mag-bar hopping. Talagang ikinagulat ko, Kuya E, kasi ang MJ is parang sigarilyo lang na binebenta at nilalako sa bawat labas ng bar na pinupuntahan namin. In that 4 days na magkasama kami sa transient, walang nangyari sa amin. Tour buddy at magkaibigan lang talaga kami. Pero nagbago ang lahat nang lumipat na ako ng tirahan. Umupa ako ng isang studio type Airbnb for 3 days, Kuya E. Since magkaibigan naman kami ni Shamim, inaya ko siya tumambay na lang sa place ko if may time siya. Since isang tricycle ang layo nito sa dati kong tinitirhan. Oo, Kuya E, may tricycle din sa Cambodia. Same thing sa Thailand if I remembered it correctly. Tuk-tuk ata ang tawag nila dito. Since nakagawian na naming mag-bar hopping kapag gabi ni Shamim, sa place ko na siya inayang matulog. Ayun nga, Kuya E, dahil siguro sa kalasingan namin ng gabing yon, nangyari na ang inaantay ng mga listeners mo na parte nitong kwento ko. Pag uwi namin ng apartment ko, naligo muna ako bago mahiga sa kama na sinundan naman niya pagkatapos ko. Dahil na rin siguro sa pagod, kalasingan at feeling fresh na pakiramdam dahil kaliligo ko lang, mabilis akong tinamaan ng antok. Naka-boxer short at sando lang ako noon, Kuya E, nung makatulog ako. I think wala pang 30 minutes nang maramdaman ko na lang na may humihima sa aking paps. Ayun na nga, Kuya E. Alam kong si Shamim yun. Dumilat ako, Kuya E, at nakita kong nakatingin siya sa akin habang humihimas sa aking paps at ngumiti. Napakagwapo niya talaga, Kuya E. Inilabas niya ang ulo at isinubo. Na ikinabigla ako. Hindi ko yun inaasahan na lumalantak pala siya, Kuya E. Sarap na sarap siya sa paglantak ng aking paps. Siyempre ako, nasarapan din. Lantakan ba naman? Ang gwapo, very manly, kaya sobrang na-enjoy ko. Hinalikan niya ang aking buong katawan hanggang dumako sa aking mga labi. Yun nga po, naghalikan kami. Matagal yun habang nasa ibabaw ko siya. Matapos ang umatikabong laplapan, nagbaliktaran kami.
Laki ng paps niya, Kuya E. Siguro 8 pulgada rin. Malaki pala ang mga paps ng Indiano. Akala ko sa ganung tagpo na kami matatapos, subalit hindi pala. Umupo siya sa aking paps. Gusto niya, pumasok ako sa lagusan pero pinigilan ko siya. Ang sabi ko, bro, I need to put condom. I don't want to get sick. Buti na lang, Boy Scout ako. Laging handa. Kinuha ko ang condom sa wallet ko. Madalas ay meron ako nito sa wallet kasi pampaswerte raw. Tinanong niya ako kung meron daw ba akong lotion. Sabi ko wala. Sinabi ko sa kanya, kunin niya yung conditioner sa CR. At ayun nga, Kuya E, ginamit niya ang conditioner. Success, nakapasok ng buo sa lagusan niya. Iba't ibang mga posisyon ng pagtira. Sobrang nakaka-el siyang panoorin habang may ginagawa ko sa kanyang lagusan. Lalaking lalaki kasi siya. Tapos nadonselya ko. Nang malapit nang sumabog, pinaglaruan ko ang kanyang paps habang nasa loob ang paps ko. Hanggang sa sumabog nga kaming pareho. Nagbanlaw lang kami parehas ng sabay at matapos natulog na rin. Ang next encounter ko sa kanya, Kuya E, ay nung last day ko sa Cambodia. Naging magkaibigan kami, Kuya E, and until now, nasa friends list ko pa rin siya sa Instagram. Minsan ay nagkakamustahan pa rin kami. Alam ko naman, Kuya E, na hindi love story itong kwento ko at ibang listeners mo find it boring, but of course, I respect their opinion. Walang maling opinion, Kuya E. Lahat ng opinion ay valid. Nagiging mali lang ang isang opinion kapag inamin mismo ng taong nagbigay ng opinion na mali sila. Each and every one of us should learn to accept each other's opinion and should not be bothered about it. We should learn to choose to be happy and should not mind what other people think of you. What other people say should not define us. Basta alam mo sa sarili mo na wala kang sinasagasaang ibang tao at wala kang ill intention, that should be more than enough. Sa mga listeners ni Kuya E, baka ito na ang last story na isesend ko. Pero if I see some clamor from you guys, then I will make time para maisulat ang iba ko pang unforgettable escapade. Kaya naman hanggang sa muling pagtalon. Axel, ayun. Tama yung sinabi ni Axel, no? So, wala naman talagang maling opinion. Kaya lang minsan may mga opinion kasi na sana sinasarili na lang din, no? Kasi lalong-lalo na sobrang nakakasakit yung mga sinasabi o alam natin na nakatotohanan yung sasabi nga yung magkapalaya, pero minsan dapat pinag-iisipan din yung bawat opinion na binibitawan nyo, no? Na malay nyo kayo pala dapat yung magpapalakas ng loob ng tao, kayo pa yung nagpahina ng loob ng tao, lalo pang nawalan ng lakas ng loob yung tao na mabuhay siya, no? Minsan may mga ganun na sa mga simpleng mga salita mo lang, no? Magiging malakas yung loob ng mga tao, no? Doon palakasin mo yung loob ng tao sa pamamagitan ng wag pagbuli sa kanila, yun. Anyways, maraming salamat sa iyo, Axel, no? Lahat naman ng letters tinatanggap natin dito. At muli po, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.